Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sabado ng hapon, dahil hindi pa tapos ang problema sa isa sa mga kumpanya nila sa Pilipinas na inaasikaso, ay hindi tuloy magkaroon na libreng buong isang araw si Nimbus para i-spend sa anak. Ganoon pa man, hindi man niya nasundo ang kanya mag-ina ngayong araw, he had kept supervision. Ipinasundo niya ang mga ito sa tauhan para makalipat na sa bahay niya sa Greenwoods Village. Oras-oras ay palagi niyang tinatawagan ang mga tauhan sa lagay na mag-ina. Wala naman daw reklamong sumama ang mag-ina at ngayon ay nasa bahay na niya. Sandaling pinagmasdan niya ang anak at si Audrey na natagpuan sa pool area nang makauwi siya. Naka-swimming trunk si Nimrod at napansin naka-swimsuit din si Audrey, kaya lang ay napapatungan iyon ng puting sarong. Nang kausapin ng anak kanina, ay ipinahiwatig na gusto nito mag-swimming sa swimming pool ng bahay. Nang dahil doon ay pinangakuan niya ito na magsiswimming sila pagdating niya, pero wala siyang ipinangako kay Audrey. Kaya ipinagtataka niya kung bakit pati ang asawa ay naka-swimming attire din. Ganoon pa man, hindi nabigo ang asawa na makuha ang atensyon niya. Mukhang Diyosa si Audrey sa suot. Her curvy body and shapely legs were like a feast in his eyes. Hindi maitago ang katawan niya ang pagnanasa sa asawa. Napakapino rin ang mga galaw nito habang inaasikaso ang anak nila. Kung hindi lang niya alam na may anak na ito, ay mapapagkamalan pa rin na dalaga si Audrey, and his body ached to have her, to ravish her right there. Pero pinigilan ni Nimbus ang sarili. Tama ba na magkagusto siya sa babaeng kinamumuhian kahit na ba pampisikal lang iyon? Nasa ganoon siyang katayuan nang makita siya ng anak. Tinawag siya nito, "Daddy, over here!" Napangiti si Nimbus nang marinig ang tuwa sa tinig ni Nimrod. Bihira lamang siyang umiti dahil bihira lang naman siya nakakaramdam ng saya. Pero binago lahat ni Nimrod ang kanyang anak ang malungkot na nararanasan niya kapag mag-isa na lamang. Makita lang niya na masaya ang anak ay nagiging masaya rin siya. Kaya hindi siya papayag na may kahit anuman na may manakit dito. Hindi siya papayag na magulo ang buhay ni Nimrod dahil lang sa hindi magandang relasyon nila ng mommy nito. Kung kinakailangan niya makisama kay Audrey para lang maging masaya ang anak, then be it. Isama pa na may hindi rin siya maipaliwanag na damdamin kapag nakikita niya si Audrey. Sa kabila ng galit niya sa babaw, pero iba naman ang sinasabi ng puso niya. Gusto niyang malaman ng sagot kung bakit nagkakaganoon siya, pero hindi siya makahanap ng tamang explanation dahil ayaw niyang maniwala sa sagot sa paliwanag. Hindi siya makakapayag. Iniisip na lang niya na kaya nagkakaganito si Audrey ay dahil physically attracted siya rito. Maganda si Audrey kaya hindi maiiwasan iyon. Ganoon lang dapat talaga ang iniisip niya. Lumapit siya sa kanya mag-ina, partikular kay Nimrod. Hinalikan niya ito sa pisngi. Ang sweet naman ni Daddy. How about Mom? She deserves a kiss from you too, saad ni Nimrod sa ginawa niya. Namilog ang mga mata ni Nimbus sa sinabi ng anak. Paano nasasabi ni Nimrod ang mga ganoong bagay? Tinuturuan ba ito ni Audrey ng mga paraan para magkalapit silang dalawa? Alam niyang matalino si Nimrod sa mga ikinikilos, pero napakabata pa nito para malaman ang mga ganoong bagay. Ganoon po kasi ang nakikita kong ginagawa ng mga daddy ng classmates ko sa mommy nila. Paliwanag ni Nimrod bago pa siya makapagsalita. Napailing-iling na lang siya at tumayo mula sa pagkakaluhod para halikan ng anak. Lumapit siya kay Audrey at sinubukang gawin ang hiling ni Nimrod. Hinalikan niya ang asawa sa pisngi. May naramdaman na naman na kakaiba si Nimbus sa puso niya nang mahalikan si Audrey. Hindi siya sanay sa mga ganoon dahil wala siya naging nobya sa nakalipas na mga ganoong taon. Sa totoo lang, napakadali lang sa kanya ng mga liwa sa kasal niya kay Audrey dahil hindi naman sila nakikita. Pero tuwing tatangkain ay tila may pumipigil sa kanya. Parang may mali. Nagkakaroon siya ng mga babaeng pampalipas oras. Pero kailanman ay hindi siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam.
Kahit kay Kra, na una niyang minahal ay hindi ganoon katindi ang nararamdaman. Tanging kay Audrey lang, nagbalik sa isip ni Nimbus ang nangyari sa pagitan nila ni Audrey kagabi. Alam ng Diyos kung gaano kahirap na pagpipigil ang ginawa niya para itigil ang ginagawa rito at pagmukain na baliwala lang sa kanya ang mga iyon. Pero hindi niya maitatanggi ang chemistry na katawan nila. He wanted her. Nakita niya nag-init ang mga pisngi ni Audrey dahil sa ginawang paghalik. She looked desirable more than ever. Kahit parang panaginip lang sa kanya at tila hindi totoo ang nangyari noon sa kanila, ay gusto niyang ulitin. It was his beautiful dream anyway. I love you both, Mommy and Daddy. Sana nga po ay magtuloy-tuloy na ang happy family natin. Ang boses na iyon ni Nimrod ang nakapagpatigil sa mga pumapasok sa isip ni Nimbus. Sandaling natigilan si Nimbus nang yakapin sila ng bata sa paanan. Hindi dapat si Audrey ang iniisip niya. Si Nimrod lang ang dahilan kung bakit siya nakipaglapit sa asawa. Hindi dapat maapektuhan niyon ang kahit ano. Si Nimrod lang ang mahalaga. Ano ba ito nararamdaman niya tuwing malapit siya kay Audrey? Hindi niya dapat ine-entertain iyon. Hindi pa siya nakakawala sa mga kasalanan na ginawa nito sa kanya. Marami na siya naging kaaway at naging kagalit. Pero kailanman ay wala nakapagpatumba sa kanya. Tanging si Audrey lang ang nakapagpasuko sa kanya. Hindi na niya hahayaan pang magtagumpay itong muli. Even if she would be his sweetest downfall, but he could always change his mind. Akala mo ba ay mapapaniwala mo ako na natutulog ka, honey? Naniga si Audrey nang sa wakas ay nagsalita na rin si Nimbus. Tama ito, hindi nito dapat inaasahan na tulog siya dahil hindi naman talaga siya tulog. Alam din niya na kanina pa nakatingin si Nimbus. Ayaw lang niya napansinin ng asawa dahil mas gusto niyang ito ang unang lumapit. Nakatalikod siya pero ramdam ang pagpasok nito sa inilaang kwarto para sa kanya. Ramdam na ramdam din niya ang presensya ng asawa. Halos maghahating gabi na. Kanina pa tulog ang anak nila sa kwarto nito. Kanina pa rin siya nasa kwarto. Pero dahil hindi makatulog, ay gising pa rin siya. Lalo rin hindi siya mapakali nang maramdamang bumukas ang pinto ng kwarto at kahit hindi magsalita ay alam niya kung sino iyon. Aura pa lamang ni Nimbus ay nararamdaman na niya kahit hindi man ito makita o nagsasalita. Gusto niyang lingunin si Nimbus at tanungin kung bakit ito nandoon at pinapanood siya. Kung may sasabihin ng asawa ay pwede naman ito magsalita. Pero wala siyang kahit na anong narinig hanggang ngayon. Gusto ba siyang panoorin ni Nimbus? Bakit naman siya ito gustong panoorin? Gustong itanong ni Audrey ang dahilan ni Nimbus. Pero may isang bahagi ng isip niya ang umaayaw. Baka kasi kagaya kagabi ay maging asumera na naman siya. Her heart was pounding so hard when she tried to look at Nimbus. Nakaroba lang ito habang naglalakad palapit sa kanya. Hindi maiwasang mapalunok ni Audrey nang pagmasdan niya ang kabuuan ng asawa. Hindi man Greek si Nimbus kagaya niya, pero tila matatalo pa nito ang Greek god sa kisig. Tila napakamakapangyarihan ni Nimbus habang naglalakad. Kapangyarihang pati ang puso niya ay hindi magkaroon ng gamot para makaiwas. I am not expecting you. Bakit naman kita kailangang i-entertain? Bahagya itong tumawa. Yeah, right. Nakalimutan kong sabihin. But anyway, because I have found my mind again, it's time to spit it up. Gusto kitang makausap, Audrey. Bumangon siya mula sa pagkakahiga nang umupo si Nimbus sa kama. Bahagya siya nakaramdam ng takot, pero mas malakas ang pakiramdam na parang kinikiliti siya sa kaalamang malapit ang mga katawan nila. At bakit mo naman ako gustong kausapin? Pumayag na ako sa gusto mo. Lumipat na kami ng bahay ng anak mo. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Gusto man ni Audrey na tumanggi sa kagustuhan ng asawa ay wala na rin siyang nagawa. Pero naisip niya ang anak at kung gaano ito kasaya na kasama silang dalawa ni Nimbus. Naintindihan din niya ang sinabi ng asawa. May point ito at pumayag siya dahil tama naman ito. Ginagawa lang niya ang mga iyon dahil sa kanyang anak. Ayaw niya maging magulo ang buhay nito. Sa palagay mo ba ay wala tayong na-miss, honey? Umiling siya. Hindi niya naiintindihan ang mga patutsyada nito. Ano iyon, Nimbus? Umisod palapit sa kanya si Nimbus. Nagsunod-sunod ang paglunok ni Audrey, lalo na nang mapatingin siya sa mga mata nito. Nag-aapoy ang mga iyon habang sinusuri siya ng tingin at dahil siya ang tinitingnan nito,
Tila nagiinit din siya. Naramdaman ni Audrey ang unti-unting pag-iinit ng mga pisngi. Ano ba ang gustong palabasin ni Nimbus? Paaasahin na naman siya kagaya ng ginawa nito kagabi. His head snaked in front of hers. Lalong lumakas ang pintig ng puso ni Audrey. Tayo, sa wakas ay sagot nito. Sinikap ni Audrey na kunin ang lakas na mayroon siya para matanggihan si Nimbus. Umurong siya para matakasan ang paglapit ng ulo ng asawa sa mukha niya. Pero maling galaw pala iyon dahil nasa dulo na siya ng kama at muntik nang mahulog dahil sa pagtatangkang umiwas. Mabuti na lang at may malalakas na kamay na sumambot sa kanya. Napapikit pa siya nang maramdaman iyon, lalo na ang kakaibang sensasyon na bumalot sa kanya dahil lang sa pagkakahawak na iyon. Nang magmulat ay nakita ni Audrey na nakangisi si Nimbus pero puno pa rin ng apoy ang mga mata at may masama siyang pakiramdam sa mga apoy na iyon. Tila kasi apoy iyon na may halong pagnanasa. Bakit sa tuwing lalapit ako sa iyo ay para kang ice cream na natutunaw? Ganoon ba kalakas ang dating ko sa iyo, honey? Tama ba ako na isipin na hindi uli ako mahihirapan na paamuin ka kapag nasabi ko na ito sa iyo? Humugot siya ng malalim na hininga. Kumawala siya sa pagkakahawak nito at tumayo. Huwag mo kong daanin sa dahas, Nimbus. She heard him chuckle. Narinig din niya ang pagtayo nito. Tumayo ito sa likuran niya at hinawakan pa ang magkabila niyang balikat. Pero gusto kong hawakan ka, Audrey. Pero ayaw ko, Nimbus. Sinubukan niyang lumayo. Ano ba kasi talagang gusto mo? Bakit hindi mo pa ako diretsahin? Bakit puro panalandi? Hindi na naituloy ni Audrey ang sasabihin sa pamamagitan ng paghatak sa kanya, palapit dito at paghalik sa mga labi niya. Kagaya ng pakiramdam niya kapag nakikita o hinahawakan nito, nanigas siya at pagkatapos ay nanlambot din. Napatunayan niya na hindi lang makapangyarihan si Nimbus sa mundo ng business. Makapangyarihan ito lalo na sa kanya. Dahil tuwing hinahawakan ng asawa ay wala siya magawa kung hindi ang matunaw, ang bumigay sa hawak nito. Audrey was lost in his touch and his kiss. Hindi niya mapigilan ang sarili. Alam niyang kailangan niyang tumutol dahil mali ang ginagawa nila. Hindi nila mahal ang isa't isa at kailanman ay hindi siya nito magagawang mahalin. Pero sa tuwi na ay sumusuko ang kanyang katawan, tanging sa kanya lamang kay Nimbus. Siguro, iisipin nito na easy to get siya. Pumasok ang mga ito sa isip ni Audrey at nang dahil doon, mula sa pag-iinit ay nanlamig ang katawan niya. Sinampal niya ang asawa sa kapangahasang ginawa. Nanlaki ang mga mata ni Nimbus dahil sa ginawa niya. Nasapo pa nito ang nasaktang pisngi. Nakaramdam naman si Audrey ng pagka-guilty dahil sa kanyang nagawa sa asawa. Pero kung hindi niya iyon ginawa, alam niyang malalasing siya sa halik nito. Bibigay siya at ipagkakaloob ang sarili na hindi pa talaga alam ang tunay na pakay nito. Paano kung kulokohin na naman siya ni Nimbus? Tama ng sakit na kanyang naranasan buhat sa asawa. Hindi na niya kailangan pa ng pasakit. You deserve that. Hindi mo dapat ginawa iyon. Pero gusto mo rin naman at hindi mo itatanggi sa akin. Nararamdaman ko. Nararamdaman mo. Pero lalo nararamdaman ito. Nimbus looked down and she followed his gaze. Automatic kong namula ang mga pisngi niya dahil sa nakitang kabagsikan niyon. Nagtangka pa itong lumapit sa kanya. Lumunok siya para alisin ang panunuyo ng lalamunan. Kung ganoon, ano ang gusto mong palabasin, Nimbus? Gusto rin naman ni Nimrod ng isang masayang pamilya. Bakit hindi na natin lubusin pa? Let's be husband and wife. For real. Kainis naman tong si Audrey, mga kafelisidad. Hindi pa pumayag na maging isang pamilya sila. Samantalang mahal naman talaga niya si Nimbus. Pero sa palagay ko, lalambot na din si Audrey para sa kanyang anak. Sana, gawin na lang niyang lahat para mahalin din siya ni Nimbus. Kaya naman, abangan!